So ito na lahat mga requirements na kailangan natin mga master transfer. Alright, so original CR, OR, HPG clearance receipt, insurance na nakapangalan sa inyo, yung third party, emission testing. Alright mga master, bali ngayong araw, alis tayo. Gamitin natin yung motor ni Utol. Ay, ako limlim. Let's go! So yun nga mga master, no? Bali ngayong araw, plano kong magpunta ng LTO para magpa-change owner ng Mio. Requirements mga master, syempre, kailangan mo ng original ORCR, original deed of sale, yung notaryado mga master. Xerox copy ng first owner with 3 signature. Sa ID mga master, sabi naman dun sa LTO, kahit isang ID lang, any government ID, pwede naman siyang gamitin as valid ID for transfer of ownership. Tapos syempre, kailangan mo rin ng ID mo, na government issued ID with 3 signatures. So yun lang naman mga master. So sabi ko nga, yung Mio kasi, ang kanyang mother file ay doon sa show LTO. So sabi kasi sa LTO, kailangan mong kumuha ng certified true copy. Kasi isa yun sa mga requirements ng transfer of ownership. So paano mo malalaman mga master kung saan yung mother file ng iyong nabiling second hand na motorsiklo? So dito sa CR, mga master, yan, yung CR niya. Makikita dyan sa taas kung anong mother file nyo. Yun, sakto may maparkingan, no? Alright. Ito mga master, yung LTO, Mandaluyong District Office. Basta i-update ko na lang kayo mamaya. Syempre bawal tayo mag-video dyan sa loob mga master, no? Kaya mamaya na lang. One eternity later. So yun mga master, sa mga palad, hindi tayo nakakuha ng CTC, Certified True Copy. So iba yung mangyayari dito na transaction, no? Paano yung pag-process. So hindi ko alam kung tama ba, pareho ba, magkaiba ba talaga. Kasi nung pinrocess ko nga yung ating NK400, kailangan ko pa nga ng yung certified true copy. So, mangyayari lang pala nun mga master, yung CTC na yan, yung certified true copy, kailangan mo lang siya kung doon mo siya ipaprocess sa ibang LTO, hindi doon sa mismong mother file. So, dahil ita-transfer of owner ko siya dito rin sa mismong branch ng kanyang mother file. So, no need na ng certified true copy ng CR. Alright, ganun pala. Ang problema, malaki. Hindi tinanggap mga master yung PhilHealth ID lang. Pero ang sabi naman doon sa LTO page na nag-message sa akin, okay lang naman daw na pwede ang gamitin yung PhilHealth ID. Pero pagdating dito sa mismong LTO, di siya pwede. So, ang mangyayari nito, pupunta ako ng Laguna na naman para magpunta sa barangay ng first owner na magsucertify na wala nga doon yung first owner, na hindi nga doon mahanap. Hassle, no? Lesson learned mga master. Pagka bibili kayo ng sasakyan, siguraduhin nyo na valid ID, primary ID ang kunin nyo. Ito pa kasing first owner na to, piniem na namin to last year pa nung nakuha namin yung motor. Pinuntahan na rin namin sa Laguna to. May mga video clip pa ako niyan. Kaya lang wala talaga. Basta itong sunod na clip, papunta na ako Laguna niyan. Alright mga master. Ngayong araw na yung papunta natin sa Laguna para maka-request ng Certificate of Non-Residency. Nung pumunta rin kasi kami doon mga master, linggo. Sana hindi tayo mahirapan kumuha ng certificate. SLEX tayo mga master. Medyo tipid tayo. Tara na. Traffic na. Alright mga master. Tollbooth na tayo ng SLEX. Pass through. Southwoods exit. Yun. 164, tropa. Malaban, City of Binyan, Laguna. Alright, ayan o. Boss, pwede magtanong, saan po yung barangay hall ng Barangay hall ng Malaban? Opo, barangay hall. Dito ba sa pagpasok? Okay. Sige po, thank you po. Good morning po, Chief. Saan kaya pwede mag-parking, Chief? Dito ako sa barangay hall. Okay lang po dito?
Okay, thank you po. Ayan tayo, Malaban Barangay Hall. Bali, nakuha ko na dito mga master yung Certificate of Non-Residency. 100 pesos lang yan mga master. One eternity later. After natin makakuha ng Certificate of Non-Residency sa Laguna, dala-dala na natin yung MIO, diretso na tayo sa emission testing. Alicor emission, lagi tayo dyan nagpapa-emission testing. Update ko na rin kayo kung magkano na ba yung ratio ng emission testing. Alicor emission testing. Sana walang tao. Apo. Pagano? Yeah. Ayun, emission tayo. Ay, grabe, 650 na talaga, no? So, smoke emission mga master. Private, 770. Motorcycle, 650. Tricycle, 620. Truck, 950. Vice na, sir? Dukot Cardo. Grabe, no? Last year daw, 550. 650 na ngayon. So, yun, mga master, nakuha na natin kaagad yung mission test. Direkta tayo ng Camp Crame. Lapit na natin. Ito na. Philippine National Police Headquarters. Dito tayo kukuha ng HPG clearance. Sir, dito pa ba makakuha ng HPG clearance for transfer of ownership? Dito na lang, sir. Punta ko na lang doon. Without legal po. Okay. Sir, kukuha po ng HPG clearance. HPG clearance for transfer. Pasok po. Step 1 mga master, evaluation ng mga papers natin and documents. Pero wala siyang binigay na ibang ID. Wala sir, ito po, meron ako ng certificate of non-residence. Kahit po sa land bank, pa-photocopy niya po dito na lang. Tigda dalawa. Pati yung resibo ng land bank. At ito ang resibo sir. Thank you po. Bayad tayo ng HPG clearance, 650 sa land bank. Alam ko, magmumotor ka. Payment service transfer of ownership. Gusto tayo magpa-Xerox mga master. Balik na tayo sa HPG. Bali, pina-Xerox ko yun ng 2 kopya. Balik na tayo doon. Balik ka nga sa step 1 mga master para ipa-receive yung mga Xerox at bibigyan kanila ng form na kailangan mong fill upan. Dito nga mga master ay finifill upan ko na yung MVCD action slip. Yung kulay orange na form naman ay tinatawag na PNP Motor Vehicle Clearance Form. Yung dalawang form naman na yan ay kailangan mong ibigay sa inspector. Kunin natin yung motor for stencil. No positive mga master. 1 day process lang dito sa Camp Crame, HPG. Sa mga satellite, ang tagal eh. Nakuha ko na yung stub. Balik na lang tayo mamaya. Ay. Pangalan mo, pirma. Nice point ka sa akin. Ako pa nagsulat ah. Kuha na natin HPG clearance mga master. Rekta na tayo ng show LTO. Digit 1 day process HPG clearance sa Camp Crame. Pero syempre yung buong process, I think dumating ako dito ng before 11 AM. So 2:30 na. So mga 1, 2, 3 and a half. 1, 2, 3. Mga 3 and a half hours ang ginugol ko dito para sa HPG clearance. Pero okay na rin. Kasi naman yung pabalik-balik tayo. Pagdating ko nga sa LTO show ay dumiretso na ako sa evaluator para mabigyan ng form for inspection at para ma-stencil na rin. So ito na lahat mga requirements na kailangan natin mga master. Transfer. Alright, so original CR, OR, HPG clearance, HPG clearance receipt, insurance na nakapangalan sa inyo, yung third party, emission testing, Xerox copy ng ORCR, original deed of sale, original na ID ng first owner na may 3 pirma, ID mo na may 3 pirma din. So ito namang certificate of non-residency naman is kung kumpleto naman ng mga ID nyo at walang problema, hindi nyo na kailangan yan. So sa case ko kasi kinailangan ko yan.
Manual and Visual Vehicle Inspection Form. Yun, diretso na tayo, window 2 ng LTO shop. Waiting tayo matawag sa cashier para makuha na natin yung bagong OR. Kuha ko na mga master. So yung OR natin, sa akin na nakapangalan. 752 pesos and 56. Waiting na naman tayo sa window 1 para makuha yung panibago nating CR. Oh, finally! Grabe! Thank you! Uwi na agad! So, ayan na mga master. Natapos na yung transaction natin kay LTO. Grabe din, no? Ang haba rin ng oras na ginugol natin dun. Pero at least, diba? Natapos natin ng isang araw lang. Buti na lang din, ano, hindi na tayo pinabalik. Kasi hindi naman ako pwedeng umalis ng LTO nang wala akong dalang CR na bago. So yun lang mga master, no? Sana makatulong tong video na to para sa mga tulad ko na nagnanais malipat sa pangalan ninyo yung mga nabili na second hand na motor. Masarap din talaga sa pakiramdam mga master na yung nabili nating second hand na motor, yung pinag-ipunan natin, nakapangalan na rin sa'yo, no? Tsaka iwas ano rin yan, iwas abala rin sa mga checkpoint, diba? Baka ikaw pa maghanap ng checkpoint. Mayabang ka eh. So yun lang mga master, maraming salamat sa mga nanood. At syempre, kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like na rin at mag-subscribe ka na rin. Huwag mo na rin kalimutan, i-click yung notification bell para maging updated kayo sa mga darating na videos na gagawin ko. Alright, yun lang mga master. Thank you.